Alam mo ba, may isang sikat na pizza brand sa Pilipinas na hanggang ngayon marami nag-aakala na ito ay isang American brand. Hindi to Shakey's, hindi to Pizza Hut. Ito yung may dilaw at itim na kulay. Pagmasok mo lang parang nasa New York ka. Yung naalala nyo pa ba yung brand ng Yellow Cab Pizza? Yes, it's not an American brand, it's a Filipino brand. Paano nangyari yun? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, pag-uusapan natin kwento ni Mr. Hanky Lee. Siya po ang may-ari ng Yellow Cab Pizza at siya po yung may-ari din ng mga ibang hotels, negosyos at marami pang iba. So may sinasabi siya sa kanyang interview lately na napanood ko that really caught my attention, and that is all about branding. Sinabi niya, branding is superpower. Dahil nga, he can take something that is very simple and make it very expensive ang tingin at saka talagang feel premium. Kaya nga, paano ba talaga nagsimula ang Yellow Cab? So, simple lang yung inspiration niya. Nag-inspire sa kanya yung mga taxi sa New York. Sinabi nga niya, pag pumunta sa New York, parating may nakikita siyang dilaw at itim na kulay. May mga larawan sa New York sa loob ng restaurant, pati pangalan ay talagang American na American talaga yung pag pumasok ka sa restaurant nila. Pero 100% Pinoy daw. Hindi sila nagpapanggap, pero magaling talaga silang gumawa ng brand. And when you talk about branding, especially, it's all about perception. Paano to nag-umpisa yung kanilang negosyo? Nagsimula lang sila sa garahe. Second hand ang mga gamit, yung unang store nila, hindi sementado. Pero ngayon, hindi lang sa Pilipinas na meron po ang Yellow Cab. Alam nyo ba, nag-expand na rin sila sa Qatar, sa Dubai, Oman. At ang mas nakagulat, hindi Pilipino ang nagpalawak nito. Isang Arab businessman na gustong i-franchise ang Yellow Cab. Kahit di pa niya natitikman ang pizza, ganoon kalakas ang brand. So, paano ba talaga nagsimula? Ito ay nagsimula actually sa tatlong magkakaibigan. Tapos, dating franchisee sila ng isa pang pizza chain. Habang nagtatrabaho sila doon, napaisip sila, papasikat tayo ng ibang brand, nagpo-promote tayo ng ibang brand, ba't di na lang tayong gumawa ng sariling brand? Tapos, ang ginawa po sila, nag-aral po sila at na-realize po nila kung bibili sila ng mga franchise galing sa Amerika, napakataas ang franchise fee, napakataas ng royalty. Kaya ang ginawa nila, gumawa na lang sila ng sarili. Saan to nagsimula? Sa bahay lang ni Mr. Hanky, libre ang renta, second hand ang equipment, at araw-araw nagluluto sila ng pizza at sawang-sawa na sila sa pizza. Hanggang sa makuha nila yung tamang recipe. Hello there mga kaipunaryos! Gusto ko lang magbigay ng babala at paalala po sa inyo. Mag-ingat po kayo sa mga promotions na gumagamit po ng video ko na walang pahintulot. Lalo na kung may kinalaman to sa crypto, trading, online task opportunities, nag-aangkin na ako mismo ang ika nga ay parang nag-encourage po nito para kayo kumita na mabilis. Nako, kami dito sa channel na ito ang layunin at magbigay ng edukasyon at hindi kami ika nga isasama sa mga ganun. Kaya sana maging maingat po kayo ha, at huwag kayong basta-basta maniwala sa mga pangako na madaling kumita. Back to our regular programming. Kaya kung titignan po natin yung 4 na powerful lessons na baka pwede mong kopyahin at gayahin, no, at maging inspiration mo. Number 1, hindi kailangan maging international para ika nga magmukhang world class. Diba? Ang talagang kailangan mo lang talagang magaling sa pag-iisip ng original idea mo, logo, kulay, store design, packaging. Kung mapapansin mo, iisa lang temat po nila. Hindi sila nagpapanggap, pinadaman nila yung quality, kaya maraming naniniwala. Dito mo makikita, malaki talaga ang epekto. Kung number 1, marunong ka mag-branding. Number 2, ang ginawa nila mag-research. Hindi lang sila gumawa ng pizza. Inaral daw nila ang iba't ibang mga brand. Tinikman daw nila lahat ng pizza. So, ang tanong na tinanong nila, ano ba gusto ng target market nila? Ano ang kulang? Anong pwedeng i-improve? Diba? Dito po nabuo ang mga signature pizza po nila. Okay. So, anong ginawa nila? Nag-research. So, second, probably ikaw, pwede ka rin mag-research ng iyong competition, ng iyong market bago ka pumasok. Number 3, ang totoong brand, it's all about honesty and integrity. May sinabi si Mr. Hanky sa kanyang interview, we have one book, one principle that they follow. At ano yun? Honesty. Hindi na sinabi na American sila. Hindi sila nagpanggap. Kaya nga, alam mo, pag tinatanong nga sila, is this an American franchise? Wala. Sinasabi nila, this is all Filipino. Kaya nga sinabi nila na talaga mas mahalaga daw yung reputation kaysa mabilis na kita. And lesson number 4 na pwede nating makakunan, kapag malakas na ang brand, lalapit ang opportunities. So, alam mo, hindi naman sila naghanap ng international expansion eh. So, yung mga Arabo, sila ang naghanap po sa kanila. May isang negosyante na taga Qatar, nakita yung Yellow Cab, hindi pa natitikman, pero naniwala. Sabi niya, mukhang okay ito ah. So,
Nung natikman na po at syempre naman, nung nakita na po yung operation, dun na, the rest is history. Pero ito, no, alam mo ito nakakagulat. Hanggang ngayon, maraming pa rin naniniwala na ang Yellow Cab ay isang American brand. Pero yun nga, malinaw na malinaw talaga na branding means everything. Pero bago pa tayo magpatuloy, kung gusto mong matutunan kung ano ang mga sikreto ng mga taong nag-uumpisa at nagpapalago ng negosyo, at paano gumawa ng brand, may hinanda na akong program na makakatulong po sa inyo na hindi ka lang kumita, kundi paano makapagbuo ng negosyo na tatagal. Kaya kung interesado kayo kung paano talaga mag-umpisa ng negosyo pero clueless kayo, i-click nyo na lang yung link na sa comment section or i-click nyo na lang yung comment section or nasa baba. Hanapin nyo na lang po yung link. Kaya kung titignan ko naman, ano naman na natutunan ko sa diskarte po ng Yellow Cab? Simple lang, branding is everything, perception is everything. Hindi mahalaga kung anong iniisip mo, ang mahalaga kung anong iniisip ng tao. Nabudol tayo, napaniwala tayo, pero in a good way. Ang totoong brand pala niya ay local, pero ang tingin natin, feel natin, international. Number 2, maraming nakikilala sa negosyo, agad kumikita pero hindi nagtatagal kasi kulang sa values. Pero para sa kanila, honesty is everything. Number 3, ang tunay na legacy ay hindi yung negosyo. Ang tunay na legacy kung paano mo maipapamana ang negosyo to the next generation. Kaya sa sunod na makikita po natin ang Yellow Cab, okay, kailangan po ma-inspire po tayo. Ito ay isang local Filipino brand na talagang naging honest, naging marunong lang sa pagnenegosyo at hindi lang siya nakilala dito sa Pilipinas at nakilala na sa international scene. Kaya mga kapatid, ikaw, ano ang natutunan mo sa konsepto ng Yellow Cab at paano mo mai-apply sa negosyo mo? Gusto kong i-type mo sa comment section para matuto rin kami sa iyo. Ito si Chinkitan reminding you, ang pag-asenso ay nagsisimula sa tamang pag-iisip at tamang diskarte. If you are an employee na matagal mo na gustong magkaroon ng sariling negosyo, maybe you're a freelancer who wants to build something on your own. Or maybe you're someone who simply wants more than just a salary. Ang gusto mo ng second source of income, gusto mo magkaroon ng control, or gusto mo talagang to build something for your own. And I want you to imagine this. Instead of spending the next few years just thinking about starting a business, what if the next 14 days magkakaroon ka na talaga ng clear negosyo idea, validated concept, and a simple plan to launch? Hindi pa milyon ang kikitain, pero the most important thing, nagsimula ka na. Hindi lang puro plano, hindi lang puro balang araw, hindi lang sana all. So let me ask you something right now. Do you want this year to be another year of regret and thinking about sana nag-umpisa ako? Or do you want this year to be finally starting to build one? If your answer is the second one, then I invite you to join the Juan Negosyante 14-Day Nego Challenge. And then we will guide you step by step. Hindi ka na kailangang manghula. And if you're ready with the journey, click the button and secure your slot. Because your journey to building your first negosyo can start now. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.